morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Electric Motorcycles, Mobilit. Dito po yan sa Biñan, Laguna. At ang exact location nito mga kabiyahe ay Barangay Canlalay, Biñan, Laguna. So, nandito nga tayo sa Mobilit Electric Motorcycle. So, mag-review tayo ng isang motorcycle which is ito siya, si Aima A500. So mga kabiyahe, ito si Aima A500. Ito po yung appearance niya at ito rin mga kabiyahe ang ating i-review natin sa araw na ito. Ngayon mga kabiyahe, tutulungan tayo ni Sir Glenn para ipaliwanag ang mga specs at mga special features nito ni Aima A500. So mga kabiyahe, andito nga si Sir Glenn, branch OIC si Sir Glenn dito mga kabiyahe. Hihingin ko lang sir yung kunting tulong nyo para sa full specs at saka pati yung mga features niya sir. Ito si A500, nasa upper 2. So, as you can see, makikita natin siya is iba ang design niya for natin sa mga ibang bike. So, pinagkait na naman natin, si A500 is gumagamit siya ng motor na Bosch motor na po. You can see, ito naman magkikita mo natin siya na Bosch motor. Fully Bosch motors talaga. Bosch. So, most of mga ginagamit ito. Lahat sa kanya is meron tayong, pasok po tayo sa LTO registration. And meron po siyang VIN number and engine number or motor number. Makikita po natin yan sa pinakagilid ng ayun. Andun mga kabiyahe. so, mostly naka-sensor talaga sila. Ito ang frame number o chassis number. Tapos ang features naman natin for specs ni A500 is 1,200 watts, 72 volts, 5,000. So A500 is gumagamit pa siya ng matrix lights. So matrix lights, ang equivalent naman natin nun is yung pinaka-ilaw talaga niya. So hindi tayo gumagamit dito ng LED na ilaw. Ang ginagamit natin is fully similar ng auxiliary lights. Ayun ang difference nila. So makikita natin na merong hazard si A500 and meron din siyang mode. So mode naman natin is starting from Eco, Comfort, and Sports mode. So ang pinaka-difference sa kanya is meron tayong park light and beam light. So sa kabila naman is meron siyang high and low. And off natin yung hazard, meron siyang signal light left and right. Okay. Then ang pinagandaan sa kanya na wala tayo sa ibang mga two wheels is yung reverse. So sa reverse naman, pipihigil lang natin ito at bisilin lang natin ito. Pipihigil natin ang gas and mag-reverse siya. As long as sa 4 to 5 km pinatakbo. So paano siya bilisan, gawa ng din shower din tayo sa accident for sa client. So ang pinagandaan kay A500 is meron siyang generative energy. So sa generative energy, dito na rin siya mababasa. Manag-retrader tayo, may nalabas siya dito na generative siya. So i-recharge siya. So recharge naman niya equivalent sa 9 to 10%. Hindi siya namin makapagkano 100% na recharging through motor, through battery. Kasi medyo lulobo ang battery natin. So binangga lang namin siya at least 9 to 10% na recharging for e-bike. So equivalent naman niya sa 1 km na free travel natin is nasa 100 meters to 90 meters na equivalent. For free travel natin sa road. Ang pinakamaganda sa kanya para meron tayong cruise control or stop control. Once na maulan, kasi kahit naka-sports mode tayo, kasi ang sports mode niya is nagpina na rin tayo ng 66, 85 ang takbo. So ang sports mode niya, pag umulan tayo, basa ang mansada, ang pinagandahan sa kanya ay siya na mismo yung mag-a-adjust. So ibabangga lang niya sa pinaka-kph na required for cigarettes. So pag uphill naman, ang kinagandahan sa kanya is ibabangga lang niya ang pinaka-saktong kph niya pa ako. So once na naka-full throttle tayo doon at pinigil niya yung pinakamataas na takbo is yung bawas natin sa battery is medyo malaki.
So, binabalance lang. Ayun yung design ng captain motor guys. So, ang binabahan naman sa kanya is yung light. So, sa lights naman sir, minsan ko na sa yung ilaw. Yung sa lights naman niya is, ang kinaibahan naman is, hindi siya gumagamit ng LED acid. So, ang lights naman niya is, makikita naman natin sa pictures dahil sa young laser na high and low beam. Ayun naman. Tapos, lalo na sa mga panels and anything na nakakabit sa kanya is fully well. Hindi siya yung wala siyang wala siyang wala siyang pinagkantahan naman sa kanya. Meron tayong harap na kabit natin yung 500. And ito po yung breaker. Ayan po siyang breaker. Off and on. Tapos ito yung charger natin. Ang charger natin is equivalent sa 72 volts, 35 amperes sa charger. Pero itong charger namin is smart charger. Auto cut-off. Once na lang full charge is magka-cut off na siya. Kaya yung kinagandaan sa kanya. Auto shutdown na po. And ang kinagandaan sa kanya, meron tayong QR code sa lahat. So anything pwede siyang makita sa iMac. So guys, ito naman po yung ito yung batteries natin. So ang battery natin is si Graphene. Graphene lead acid, pero ang brand po na ginagamit natin is fully iMac. Gawa na po mismo ni iMac. Baga all in na ni iMac lahat. Kaya na po siyang magiging problema. So as you can see, marami kayong tatanungin regarding sa battery kung ilan yung lifespan. So lifespan ng battery natin nakadetected. Sa pag-alaga talaga ng battery natin. Magbabago ang performance niya is almost 4 to 5 years. Magbabago. Pero once kasi na hindi natin gano'n naalagaan ng battery natin, para siyang cellphone. So once na ginagamit natin siya na hindi pa lobat, kina-charge ka agad natin, medyo mag-bloated to logo or battery natin for charger, ay for cellphone. Gano'n lang din kay sa battery ng e-bike natin, ay sa electric motorcycle. So, ang pinagkaiba naman sa kanya is once na ginamit natin sa E500, pag ginamit natin siya, palawag na, then igagarahin natin, pwede natin siya ipahinga at least 20 to 30 minutes para maging lang natin lahat. Controller, motor, and yung battery natin. So once na malamig na siya, pwede natin siya i-charge. So pag na-full charge naman siya, ang full charge natin is 8 hours. 8 to 7.5 hours. Depende naman din yan sa mismong, nakasunod naman din po yan sa mismong charger natin. So pag na-full charge naman siya, ipapahinga natin natin ulit at least 20 to 30 minutes para mapalamig naman siya. Kasi magkaiba tayo sa motor ay makina ng sasakyan tsaka sa makina ng e-bike. Si makina ng e-bike kasi is kailangan palamigin muna bago siya gamitin. Si makina naman ng motorcycle talaga na makina ng gasoline is need natin na painitin muna makina bago gamitin. Ayun yung balikan sila. Difference between motor and electric motor. Pag nag-open naman tayo ng panel natin, ito lalabas sa kanila. Ito yung susi niya. Ito yung unlock. Ito yung lock. Unlock ko natin. So pag i-off lang natin siya, ito. Pag in-open lang natin yan, dito, pag in-open naman natin ang panels, marami tayong makikita ang mga version. Ito naman ang ilaw niya. Ito yung So yun mga kabiyahe, ang specs ni iMac A500. Magpapasalamat lang tayo kay Sir Glenn. Sir, maraming salamat po. Salamat sir. Yun. Mga kabiyahe, silipin lang natin itong unahan ni iMac A500. Ito nga po siya, naka-activate yung kanyang unit. Ayan, iMac 1 A500. At napakalakas ng headlight niya mga kabiyahe, lalo na sa gabi. At dito makikita natin yung kanyang fender na napaka-bulky. At ito nga po ay inuulit ko, hindi po siya electric bike, kundi ito po ay electric motorcycle. At ito naman po yung kanyang disc brake. At ito naman yung kanyang piston caliper. At gumagamit din siya dito ng telescopic fork
pagdating sa kanyang suspension at may rubber boots po yan. At ito naman yung kanyang sukat na gulong 90 by 90 by 10. Yung 10 po, yun yung sukat ng kanyang rim. At ito naman yung kanyang gulong sa hulihan na may sukat na 90 by 90 by 10. So yung kanyang motor ay ginamitan ng Bosch. Ito naman yung kanyang side stand. Halo yan mga kabiyahe, premium, makapal. At ito yung foot peg ng ating pidyon. Ayan, premium din ang pagkakagawa. At ipapasok lang natin dyan. Ayan na, malinis na malinis ang kanyang pagkaka-assemble. Ito naman ang kanyang disc brake sa likuran. At naka single piston caliper naman yan dito. At ito naman yung kanyang suspension sa likuran na naka dual shock absorber yan mga kabiyahe. At dito yung kanyang fender, hard plastic at nakailaw pa yan. Nailawan yung license plate natin dito. At meron din tayo ditong reflectorized para visible tayo sa kahit anong oras natin siyang gamitin. Ang kanyang instrument panel na fully digital na at naka-keyless na siya. At meron siya dito ang hook. At ito naman yung kanyang remote or susi. May dalawang susi siya. Ayan yung dalawang susi at yung dalawang remote. Mga kabiyahe, punta naman natin ang presyo ni Aima A500. Kung kukunin natin mga kabiyahe ng cash, ito po ay may presyo ng 55,500 pesos. At kung kukunin naman natin mga kabiyahe ng installment, magda-down lang po tayo 15,000 pesos para po dito kay Aima A500. At nagbibigay sila mga kabiyahe mula 6 months hanggang 36 months. Ito po ay may presyo sa loob ng 6 months ay magmamanti po tayo ng 7,980. At kung kukunin naman natin ng 9 months, may monthly po tayo ng 5,730 pesos. At kung sa 12 months naman mga kabiyahe, may monthly tayong 4,610 pesos. At sa 18 months naman ay 3,480 pesos. At ito po para sa 2 taon, mas mababa na dahil 2,920 pesos na lang. Mayroon na kayong unit na ganito. Hindi nyo na kailangan magpagas. Ito po ay electric motorcycle. At ito na po para sa kanyang 3 taon, mas mababa na mga kabiyahe, kayang-kaya. Hindi nyo na kailangan magpagasolina. Ito po ay nagre-range na lang ng 2,400 pesos. Yun po ang presyo ni Aima A500. Ito po ay tested na kahit sa mga ahonin dahil ito nga po ay electric motorcycle. So mga kabiyahe, kung kailangan nyo ng ganitong unit, pumunta lang po kayo dito sa Barangay Canlalay, Binyan, Laguna. Yun yung video natin dito kay Aima A500. Dito rin po yan sa mobility, electric motorcycles. At shoutout na rin po kay Sir Glenn at sa buong staff niya po dito sa shop na ito. At kita-kits muli tayo. Yan Frank. God bless.